Another one. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do, No? to what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po obra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Last na po, promise. Sige. May promise pa. Nakalimutan. Totoo yan, ha? You've already called out Senator De La Rosa kanina po, no, for being like partisan kasi nag-file na motion. Pero hindi lang naman po siya yung perceived na partisan doon sa Senate impeachment court. So are you worried about that? Ganito po, ano? We will give them the benefit of a doubt. Sapagkat, alam po naman nila yung batas eh. Alam nila kung anong ginagawa nila eh. Nanumpa sila that they will administer impartial justice. Ngayon, tignan po natin kung talagang tutuparin nila yung pinanumpaan nila to deliver impartial justice. The cold neutrality of an impartial judge. Tignan natin. Talagang promise, huli na yan, ano? Okay. Thank you, Elson. Okay. Milky Ergonan from DCRH. Good morning, Attorney Bukoy. Gandang maga po. Can you, how do you describe the composition of the defense team? Kilala ko po yung mga name partners dyan dahil we are contemporaries sa UP College of Law. Ginagalang ko ang kanilang kakayanan. And I think the Vice President is in good hands. Okay. Nabanggit nyo, sir, nabanggit ni Elson at nasagot nyo rin about the biases of some of the senator judges. So hindi ba at this point ay sasabihin ng prosecution team to, kumbaga ay mag-inhibit yung ilan na perceived na kakampi ng vice-presidente? Ganito po yan, ano? Sa impeachment po, even sa regular courts, but lalong-lalo na sa impeachment, yun hong inhibition or recusal is personal to the judge. Kung gusto niya, ayaw niyang bumitaw, nasa sa kanya yan. Pero sa regular courts po, there are specific grounds for recusal. Okay? Pag hindi ho covered nung specific grounds sa recusal, as in relationship, familial ties, yun ho, mandatory. Pero other than those, if ang ground ay perceived bias, yan po ay personal na desisyon nung hukom. Ngayon sa impeachment po, yan po ang umiiral na kalakaran. It is personal to the judge concerned. Ngayon, tanong, kami po ba ay hihingi ng recusal nung mga perceived bias ng mga hukom? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya,
ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. So, meaning, Attorney Bukoy, if ever, hindi nyo ipipilit na mag-inhibit sila. Pero pwede bang sabihan na hindi sila magbigay ng mga statements, kumbaga ay panig kay Vice President Okay. Sara? Kasi hindi pa naman sisimula ang impeachment trial and they will serve as the senator judges. Wala po kami sa katayuan na turuan sila. Alam na po nila yan. Hindi na kinakailangang ipaalala pa. Subalit, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinion, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. May gag order po na nakalagay doon sa impeachment rules ng Senado. Salamat po. Salamat din po. Thank you, Milky. Let us now acknowledge Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po, Attorney. Tama ba, Attorney, it wouldn't be in the best interest of the prosecution to push for the inhibition of some senators because you still need 16 votes to convict, or magbabago po ba yung numero? Kami po ay umaasa na bubuksan ng mga hukom ang kanilang mga mata at titimbangin nila ang ebidensya. Ngayon, meron po mga identified na kumikiling sa nasasakdal. Meron din po naman na swing votes. Ngayon, yung pong kumikiling, umaasa kami that the evidence will convince them to be impartial and to vote. Kung kinakailangang mag-convict, they will convict. Kung kinakailangang mag-acquit, they will acquit. Lahat po ay depende sa ilalahad na ebidensya. So, para sa akin po, let's give them the benefit of a doubt. Okay po. Attorney, may specific person po ba from the House who tapped you to be the spokesperson? Is it Speaker Romualdez or anyone from the House? Hindi po, hindi ko nakausap si Speaker Romualdez. Ang mga kaibigan ko po sa private prosecution, ang convince sa akin, ang lumapit sa akin na kung maaari ay tumulong ako. Maaari po dahilan sa nakita nila ako na naging resource person sa ilang interview sa teleradyo, and dahil kilala ko rin naman sila, sa palagay nila ay nasa kakayanan ko na maging tagapagsalita. Sir, I checked your portfolio. It said that you're a member of FLAG and Mabini. Can you just give highlights of your career as a human rights lawyer as well? Ako po ay naging kasapi ng FLAG. Nung ako po ay nasa College of Law pa. Estudyante pa lang ako. Ito po yung panahon nila Jose W. Jocno, nila Joker Arroyo, at ni Lorenzo Tañada. So, kami po noon ay kami po yung field investigators kung saan ho may pangangailangan na dapat harapin na human rights abuses. So, yan po ay sa mga labor groups, yan po ay sa mga magsasaka, yan po ay sa mga industrial workers. Nung ako po ay naging abogado na, I handled human rights cases also. Sa Mabini, ganun din po. Ang komposisyon lang ng Mabini ay iba. Ang komposisyon ng Mabini nung panahon na yun ay sila Alex Padilla, sila Bobit Sanchez, sila Tony Rosales. Yan po. Yan yung mga nakatrabaho ko. These days po ba, they still handle human rights cases or mas IP and litigation? I'm still a litigator. Intellectual property is one of our fields of practice. Okay po. And attorney, may nakita lang akong post somewhere na nakalagay ICC accredited lawyer. Is that true? Or No, I'm not an ICC accredited lawyer. Okay po. Sige. Mali po yun. Okay po. Sige po. Yun lang po. Thank you, Okay, attorney. salamat din.